Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, breaking update. Finish na, Kongreso na alarma at cheese na huli na. Vice President Sara Duterte rumesback, ebidensya hawak na. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At eto nga mga karibyo natin, nasa thumbnail po natin, pinagmumura, nako. SP Escudero hindi natuwa kay former PRRD. Yan nga po mga kabayan, atin pong i-share, no? Itong si, nako, grabe po ang dami pong sinabi ni Senator Escudero or Senate President Chis Escudero. Ang dami niya pong sinabi patungkol po kay former PRRD, pero bakit hindi siya umattend doon sa hearing at doon niya sabihin, no? Total, he's a very powerful man in the Senate, di ba? Siya ang Senate President, no? He can attend any committee na gusto niyang imbestigahan. Bakit hindi siya umattend nang harap-harapan niyang sabihin ito kay former PRRD? Sabi niya po, ito, magano tayo ng konti, mamaya i-discuss po natin, i-share po natin ito. Sabi niya po, OA yung pagmumura, walang lugar yan sa Senado. So, mamaya bigyan po natin yan ng reaksyon. At marami pa po siyang sinabi at i-share po natin yan, okay? At ito pa. Si Abante, mga kababayan, no? Si Abante, itong si Jokno, no? Chel Jokno at itong si Senate President Escudero ay nagsasabi, no? Na yung mga sinabi, no? Ni dating Pangulong Duterte doon po sa hearing sa War on Illegal Drugs ay maaaring gamitin laban sa kanya, Yan po. Bigyan din po natin yan ng reaksyon. Maya lang mga kababayan, no? At ito. Ipapakita din po natin kung bakit, no? Bakit itong mga tonggrista, itong mga kongresista ay grabe po, ano? Grabe po ang kanilang galit dito kay President Duterte, mga kababayan. So, mamaya ipapakita natin kung bakit nga ba sila galit, no? Itong mga oligarko, lahat sila, no? Ipapakita natin, okay? At ito, simulan na nga po natin dito kay Senate President Chis Escudero. Yan, ito po ang sabi niya. Chis Escudero, yung pagmumura, walang lugar yan sa Senado. Pero mga kabayan, kilalang kilala naman po natin si dating Pangulong Duterte. Siya lang po ang nag-PPI sa mga politiko, sa mga oligarchs, no? Na gusto siyang kontrolin, di ba? At sinabi naman ni si Chairman Coco Pimentel, sinabi niya po na don't strike those words, sabi niya. Kasi alam naman niya na those are just expression ng tao na mayroon talagang pagmamahal sa bansa, di ba? Expression na yun ni dating Pangulong Duterte para sa, like for example, dito sa amin, di ba? It is normal ang mga ganyang lingwahe. Kasi nga, nasa parang nasa masa talaga tayo, nasa laylayan tayo. Sabi pa nga ni Lenny, di ba? Itong si former President Duterte, yun po siya. Dito po siya nanggaling sa baba, kaya alam niya yung lingwahe ng mga nasa baba. Yun lang, ikaw, Senator Chis Escudero, hindi mo naranasan. Kayo, sabi nga ni di ba? Hindi nyo naranasan, no? Ang sa baba. Kasi puro kayo social, kaya hindi nyo talaga maiintindihan ang sinasabi, no? Ni dating Pangulong Duterte. OA daw ang pagmumura, pero okay ang pangungurap. Ayun. Hindi niya yung sinabi, ako na nagsabi. Dinagdagan ko na lang dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba?
OA yung pagmumura. Pero okay lang pag kawatan, ganun. Hoy, Senator Chis Escudero, mas, di ba? Kung OA po yung pagmumura, di sana hindi po siya pinalakpakan ng mga nanonood doon sa Senado. Di ba? Bakit siya pinalakpakan? Nang sinabi niyang, kung ano ba yung sinabi niya? Yung sinabi niyang, kung bibigyan pa ulit ako ng pagkakataon, uulitin ko uli, diba? Parang ganun yung gusto niyang iparating sa atin. Uulitin niya kung maging presidente siya ulit, uulitin niya kung ano man ang ginawa niya. Tapos napaglakpakan po yung mga tao. Nasaan ang OA doon? Diba? Kayo po ang OA. Kasi bingi at bulag po kayo sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Diba? Eto pa mga kabayan, hindi lang yan. Sabi niya, eto, a civilized society does not operate that way. Senate President Chis Escudero. Ito ang sinabi ni Senator Chis Escudero sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na inutusan niya raw ang mga kapulisan na hikayatin ang kanilang target na manlaban. Yun ang mga kabayan, magkaiba lang siguro kayo ng pananaw ni dating Pangulong Duterte. Sabi po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman siya, no, hindi siya presidente pa, no, nagle-lecture lang siya sa academy, no? Oh. Kung ikaw naman, di ba, sige, yan po ang perfect na para sa akin, perfect po yung strategy na yan na hikayatin silang manlaban. Bakit? Diyan mo rin masusubukan kung talagang gusto nilang magbago, di ba? Kung gusto nilang magbago, di susuko sila ng maayos. But, di ba? Kung matigas ang kanilang mga ulo, abay dapat lang kasi maaaring ulitin pa nila uli yung ginagawa nilang yan, no? Na pinapasuko sila. Oh. Di ba? Maaari pa po nilang ulitin yan kung hindi gagawa ng aksyon ng ating gobyerno. Ibig mo bang sabihin na ano bang gusto mong gawin ng pulis? Senator Escudero. Sige nga, ikaw nga magsabi sa mga pulis kung anong gusto nila, kung ano ang gusto mong gawin nila. Gusto mo ba silang daanin sa santong dasalan? Sabihin ng mga pulis, oy, sumuko na po kayo. Please lang. Magmamakaawa ang ating mga kapulisan, para maging ano yun. Baka abot tenga ang mga ngiti ng mga hinayutak na yun kapag ganun ang ginawa mo, di ba? Pero ito lang mga kababayan, a civilized, no, society. So yan mga kababayan, kasi kayo nga, kaya nang sabi ko kanina, ikaw, Senate President Chis Escudero, masyado po kayong civilized, no? At sosyal, di ba? Pero nagbuka naman kayong waiter. Nagmukha naman kayong waiter doon sa Malacanang. What can you say about that? It is a civilized society. Isang Senate President gagawing waiter. How come na maging civilized yan, mga kababayan? Kasi depende nga po yan sa pananaw, di ba? Doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. If you take it like right away, na walang ang tawag dito, analysis, di ba? Pag-a-analyze mga sinasabi niya. Hindi ko sinasabi na hindi marunong mag-analyze. Attorney ba ito? Si Escudero? Or hindi, mga kababayan. Kasi pag hindi siya attorney, malamang hindi niya maintindihan si dating Pangulong Duterte. At tayo, hindi naman tayo attorney, pero naiintindihan natin yung nararamdaman niya, no? In terms of nararamdaman. But in terms of legality, ay bahala na po sila doon. Ano sa palagay nyo? Civilized society daw eh. Ito pa, ang dami niya kasing sinabi mga kababayan. Teka lang, bebelta tayo. Ito pa mga kababayan, sinabi po ni Senator Chis Escudero. I think Duterte is proud of the things he did and said, no? Nakita nyo rin naman siguro kahapon yun na hindi niya ikinakahiya ang kanyang ginawa at sinabi, maliwanag yon na statement niya kahapon.
So, eto na, mga kawan. Kahapon pa talaga ako nag-aano nito na baka, kasi di ba si former President Duterte, nung nandun sa Senado, pinababayaan lang po siya, no, na magsalita. It really takes time na pagbigyan si President Duterte na magsalita. Ang naisip ko lang, baka sinasadya nilang pagpagsalitain itong si former PRRD para magkamali, no? Magkamali ng sasabihin at doon na nila bibirahin, di ba? Unlike dito sa Quadcom, mga kababayan, it is so very controlled, no? Kung ano lang yung gusto nilang malaman, minsan nga yes or no lang di ba ang sagot. Dito kay former PRRD, grabe. Salita talaga ng salita. Oh. Pero hindi po sila nakakita ng butas, mga kababayan. Kasi totoo naman lahat ng sinabi niya. Oh. Ito yung ang gusto siguro dito i-point out ni Escudero na gusto nilang magkamali ang ating pangulo at doon nila bibirahin, pwede nilang gumawa sila ng story o something na pwedeng ikasira ng pangalang Duterte. At ito pa, sabi niya dito, mga kabayan, proud, no? Proud of the things he did and said. Pati nga yung nandun sa Senado, naging proud. Paano hindi ka magiging proud? Ano ang ebidensya ko? Bakit sila naging proud, mga kabayan, sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte? Pumalakpak po sila Di ba? It means they are proud. They are proud of PRRD. So, ikaw ba, Senator Chis Escudero, hindi ka proud? Kasi kaming mga ordinaryong Pilipino ay proud po kami. Ikaw na Pilipino ka ba, Senator Chis Escudero? Ang katanong lang po. Kasi, no, yung ibang mga lahi nga, no, yung mga foreign na community, proud kay PRRD sa ginawa niyang yon. Ikaw na Pilipino ka, hindi ka magiging proud. No? Yan, nagtatanong lang po, mga kababayan, kasi baka nakakalimutan yung Pilipino kayo. At nasa Pilipinas kayo. Diba? Eto pa, mga kababayan, pag-amin, umamin ba siya? Ano pang inamin? Ito, si Abante may sariling statement din. Pag-amin ni ex-President Duterte sa Senate hearing, maaaring gamitin sa prosecution. Nako. Ayon po yan kay Representative Benny Abante. Nako, Benny Abante. May narinig ba kayong pag-amin? Ano ba yung inamin? Which part of the hearing ang may pag-amin, mga kababayan? Sinabi talaga ni Pangulong Duterte na oo, inaamin ko, no? Mayroon mang ganun. Wala naman ako yata akong narinig. Will anyway, Representative Abante, no? Bistado ka na ng taong bayan. Kaya huwag ka nang humirit. Sabi nga ng ating mga kababayan bistado na yan si Abante. Saan napunta yung budget, no? Representative Benny Abante. Saan daw napunta yung budget mo ng flood control projects? Yan tatanong lang po. Baka kasi akala nyo kayo lang ang pwedeng mag-criticize, no? Baka kasi akala nyo kayo lang ang marunong mag-criticize. Hindi po pwede yan. Alam nyo kung bakit mga galit ang mga congressman, mga senatongs, mga oligarchs dito kaya former PRRD. Dahil po dito, mga kababayan, tingnan nyo po itong post na ito, no? Astig na astig, Parang si James Bond. Ito po ang konting dito, caption, no? His enemies hate him because he is different. Oo nga sabi nga ni enemies ito, for example na lang, ito si Chis Escudero, di ba?
Kasi nga po, ibang presidente si dating Pangulong Duterte, magmumura talaga yan. Oh, kita mo na, galit agad si Escudero sa mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, enemies mga kababayan, enemies yan. Big businesses cannot buy him. Oh, yung mga oligarko hindi kayang bayaran, suhulan si dating Pangulong Duterte. Ngayon, bakit kaya tahimik itong mga oligarko? Namumuhay sila ng tahimik ngayon at masayang masaya. Bakit kaya ang tanong? Is somebody in the government is being bought by them? Ibig sabihin, mayroon bang isang nasa gobyerno ang nabili na nila? Kaya tahimik na ang kanilang mga pamumuhay. Nagtatanong lang. Ito pa. Sabi dito, crook politicians cannot penetrate him. Oo nga mga kababayan. Walang sinasanto ito Marami po itong yung mga politiko o yung mga kasama sa drug list na mga politiko. Diba? Hindi sila makaporma dito kaya hindi sila makapenetrate, no? Siguro kung gusto nilang makipagkaibigan, but no? Yan po ang ating Pangulo. Ano pang sinasabi dito? Oligarchs fear him. Takot talaga mga oligarchs. Sino man di matatakot bibigyan ka ba naman ng 10 days para magbayad ng bilyones na taxes mo na hindi mo binayaran, di ba? Sa Maynila, Philippine Airlines, di ba? Ano masasabi niyo dyan? Yan po ang presidente, di ba? Kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang presidente. Yeah? Ito pa. They don't understand his mind because they see him in other own image, no? Oo nga, hindi talaga nila maintindihan. Kaya nito, kaya Escudero. Biruin mo, 6 na taon na naging presidente ang ating Pangulo at palagi niyang ginagawa yung PI na yan. Tapos sasabihin mo, OA? Ikaw ang OA. Tanggap po ng taong bayan kung sino man itong si Rodrigo Duterte na palamura mga kababayan. Kaya dito makikita mo talaga, no? Dito sa mga statement na ito mga makikita mo talagang it's really reflect the reality, no? Hindi po ito yung pumasok yung mga pulis na walang dalang baril. This is not like that mga kabayan. Ito po yung nakikita ng taong bayan, no? Ito pa. Their crook image and that is their first mistake. Nagkamali sa yun. At sabi how do you fathom someone like Duterte? You don't. So that's former President Duterte mga kababayan. Pinatatakutan ng mga masasama, mahal ng mga law-abiding citizens, no? Yung mga tinatawag nating bad elements of the society, bad elements of the community, they are feared, no? Takot po sila dito kaya dating Pangulong Duterte. But those who are law-abiding citizen, no? Hindi naman natatakot Bakit ka naman matatakot? Wala ka namang ginagawang masama, no? Yung mga takot lang, yun po ang gumagawa ng masama. Ano nangyayari sa inyo? Eto na mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Nagsalita na po ang pinakamalaking aso, pinakamalaking atakdog. Ang waiter ni Lisa Marcos. Ito pong si Senator Chis Escudero, Senate President, umatake na po sa ating Vice President dahil sa mga sinabi ng ating mahal na VP Inday Sara sa kanyang nakaraang press conference. Tagus-tagus po, no? Kalokohan po yung sabihin na walang epekto itong sinasabi o mga press con ni VP Sara. Apektado po lahat po ng buong Pilipinas po, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan, lahat po ng sektor ng lipunan. Nilabas na po ang pinakamalaking atakdog, no? Pinakamalaking atakdog, waiter ni Lisa Ontiveros, si Queso Kilay Escudero. Tindi, no? Unbecoming of a Vice President. Ikinadismaya ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Vice President Sara Duterte
So yan mga kabayan, no, doon po sa press conference ni Vice President Sara Duterte, ang itong mga politiko, no, talagang ang sinasabi nila is na yung nalalabag daw ni Vice President Sara Duterte sa Constitution, no, ay yung conduct of unbecoming government officer, mga kababayan. So ang tanong ko lang, Senate President Escudero, no? Marami man gumagawa niyan. Tingnan mo si Castro, halos nga, di ba? Convicted pa. Convicted, mga kabayan, ang pagiging convicted, it is really conduct of unbecoming public officer. Kasi nagkasala ka na, lalo na yung pagiging convicted mo is related for public office, di ba? Diba? Yung nasa position ka pa, tapos ginagawa mo itong mga kalokohan na to, what can you say about that, Senate President Escudero? Nasaan ba yung salita ni nasaan bang unbecoming dyan? Yung mga sinabi ni President Sara Duterte na totoo naman. While these convicted politicians are there, no, sa mga posisyon nila, saan po dyan ang hustisya? Saan po ba ang unbecoming, di ba? Nagawa na nila yun eh. At is possible, nagawin pa ulit nila yun. Ibig ba sabihin, hindi yun unbecoming public officer? Diba? At ito pa, sinabi ko na ito last vlog pero gusto pa rin sabihin. Yung gesture ni Pangulong BBM doon sa press conference sa Bagyong Christine, na sinabi niyang anong gagawin natin sa may parang hindi niya talaga alam di ba? Kamot sa ulo. Is it grounds for conduct of becoming unbecoming public officer? Kasi yun po talagang inaano nila di ba? Huwag po kayong magmalinis, Senator Escudero, kasi marami pong mga pangyayari, no? Na mas kailangan mong sabihin yun sa mga kakampi mo, no? Yung sinasabi mong unbecoming public officer, sabihin mo kaya yung kay PBBM or dito kay Castro or diyan sa ibang mga convicted na mga official, they are very conduct of becoming unbecoming public officer. Mas po sila. Ito kay BP Sara, sinabi niya lang naman yung totoo. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.